Marami po ang natulog kagabi pero dinampot ng Sandigan Bayan at nandoon po. No? Life is like that. Gusto ko hong maintindihan natin yung binasa natin mga talata kanina. Ang larger context po niyan ay nagsimula po sa verse number 1, na kung saan si Elijah po, isang lingkod ng Diyos, isang alagad ng Diyos, isang mangaral, ay inutusan ng Diyos na kanyang harapin yung kurap na hari, yung walang iyang hari, yung mayroong mga tinatagong mga insertion and everything. Okay? At siya po ay inutusan ng ating Panginoon na i-rebuke. Okay? Anong gagawin mo kapag ka meron kang isang official na hindi ginagawa ang tama at i-rebuke in the name of the Lord? Okay? Aba, syempre, lalakasan mo loob mo. Okay? Ano nangyari sa verse number 1? Tignan po ninyo. Okay? And Elijah the Tishbite, sabi ng verse number 1, na inhabitants ng Gilead, at sinabi kay Ahab, okay, dahil sa mga korupsyon na nangyayari, sa mga nangyayari ito, sa Pilipinas last year, bumaha at lumindol. Tama? Dito naman, sabi niya, dahil sa ginagawa ninyo, dahil hindi nyo kinikilala ng Diyos, walang ulan, walang hamog na darating. Okay? Ayon pag sinasabi ko, ni-rebuke niya. Imagine ha? Last year, nakita po natin yung devastation, linog at saka bagyo. Tama? Ginamit ng Diyos to show and to uncover lahat ng mga, I should say, in a very nice way, kawalangyaan. Okay? 2024, I was at Congress when the President said, wala nang baha sa kanyang zona. Sabi niya gano'n, hindi na baba, pinakita lahat yung mga tinatawag na mga project na natapos. 2025 last year, we were at Sona, sabi niya gano'n, mga mahiya naman kayo. Bakit? Nabudol siya. Okay? And starting, nakita lahat na wasak, nasira, nakita natin yan. At tayo nagalit. Lalo na kagalit-galit yung nangyari last week. Nung sinabi ng isang kontraktor, pagka nagbigay po kami ng tinatawag na pagbabalik, parang kami naman ang ninakawan. Ang kapal, sorry ha. Parang, tax natin yun. Are you me? Pag bumibili ka, tinatanggal ang tinatawag na VAT, kahit hindi ka nagbabayad ng income tax. I'm paying my income tax, okay? Every year I'm paying. Pero pag ang sweldo mo, 250 pataas, pababa, okay? 250,000 pababa. Hindi ka required magbayad ng taxes. I am paying my taxes ever since, okay? Pero pag ikaw naman, bumibili ka, meron tawag ng consumption tax, may bahagi ka, tapos walang project. So ni-rebuke ng alagad ng Diyos. Itong hari, sabi niya, dahil sa ginagawa mo, walang ulan. This year, according to my word. Okay? What does it mean? Hindi magkakaroon ng ulan. Magkakaroon ng tagtuyot. Paano na yung mga farmer? Paano na yung mga mangingisda? Paano na yung mga umaasa? Paano na yung prime water? Much like of the majority ng mga tao ngayon, we tend to choose and pick out the message. And sometimes yung gusto nating pakinggan that will suit our liking. Ayoko dyan. Nagre-rebuke siya. Doon tayo sa yung sa inaano yung ego natin para maganda. Listen, ang mensahe po na gusto natin ay yung nagtitikil at nagkikiliti sa ating tenga. Let God's people realize and be reminded that the church is not a place of entertainment. Let the people of God learn that the church is the place of instruction. It is a place of exhortation and edification. Palalakasin ka, patitibayin ka, at gusto ko rin sabihin sa iyo, and sometimes it's a place of rebuke. It is a place of correction. Kanya sabi ko nung Miyerkules, young ladies, okay? Kung ikaw, dalaga ka, you are not supposed to sleep with men na hindi mo asawa kasi that is fornication. Okay?
Pag hindi mo asawa yan, pag sinamahan mo yan, that is adultery and that is not right. Okay? You wait until you are married. You wait until the right one comes. Tuntahan mo yung totga. Ano yung totga? The one that God allows. Huwag mong puntahan yung the one that got away. Wala na yon, okay? Kanya di ba sinasabi ko sa inyo, my youngest son named Jap. Bakit Jap? Jose, galing sa lolo ko dahil sabi ng tatay ko, papangalan mo lagi pag ang lalaki, may Jose. Dilagay ko Jose. Yung Angelo, galing kay Angela na bumatid sa akin nung college ko. At Paula, galing kay Paula na bumatid din sa akin. Pinangalan ko talaga. Bakit? Para sabihin ko sa kanila, hey, ako yung sinayang nyo. You know why? There are some people that are looking at your profile. There are some people that are watching what you're posting. I ask you, ito yung dating crush mo, ito yung dating karelasyon mo, ito yung dating kasama mo, ito yung dating may crush din sa'yo. Tama? Ang tanong ko, after so many years, after 43 years, will they say, sayang pinakawalan ko? Or will they say, buti na lang, hindi yan nakatuluyan ko? Pag tinignan ka ba nila ngayon, pangihinayangan ba nila na hindi ka nakasama? O sasabihin na, buti na lang? Right? Pag nakita mo yung mga barkada mo, yung first friends mo, yung mga tropa mong sumama, tama? Pag tinanong ka, remember me? Yeah, your face is familiar. Your voice is familiar. Yeah, ikaw yung best friend ko. What happened to you? Ba't kaganyan ka? Yung ba sasabihin? O sabihin, wow! Sana all. Many years ago, I look at myself. Somebody asked me, Joey, 10 years from now, who's your model? My model? I have models that inspires me, but the best model that I have is me 10 years from now. Now I'm 62. I look up to the best person that I am 10 years from now, 72. I'm looking forward at the age of 72, sino ako? Who will you be 10 years from now? Nasaan ka? Anong klaseng lingwahe meron ka? Anong klaseng environment meron ka? Tama? And I thank God, last Friday I was telling Pastor, salamat kasi. Naalala mo, pinagalitan mo ako. Yeah, I received rebuke from Pastor. Pinulpito pa niya ako na hindi naman ako mali. Pero he reprimanded me. He said, Joey, tut. I allowed him. Bakit? It sharpened me and it made me strong. The church is where the gospel is preached. Ito ho, pinakamaganda. If not for the church, I became a Baptist 1983. Because we were so notorious sa lugar namin sa Bangkal. Kagabi nga nanonood kami ng balita ni Ellen. Sabi ko, ma, kasi merong mga kabataan na nagkagulo, nag-away-away, nagtinginan lang. Sabi ko, ma, nakakatuwa, no? Bakit? Kasi nung naggaganyan kami, wala pang CCTV. Okay? Magsusumbong lang yung mga tao kay Mang Bert at saka kay Kuya Rolly. Okay? Ngayon may CCTV, kitang-kita kung sino yung gumawa, kung sino yung nang-away, kung sino yung you see? Pero sabi ko, di ba? Oo, pero ano mangyari kay Resty? Yun lang, sabi ko, may namatay. And I thank God, una ako naging Baptist. Ibig sabihin, hindi sa pagiging Baptist ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay sa relasyon sa Diyos. Okay? Imagine 1983, naging member na ako ng church. Umaawit, nagsisimba, nagpe-perform, nagpa-participate, gumagawa. Pero hindi ako papunta sa langit. May nagtanong sa akin, Joey, kung sakaling mamamatay ka, are you 100% sure of going to heaven? Nag-preach si Pastor Fajardo, katangian ang pupunta sa langit. Wala ako. The inward sides of those who are saved and going to heaven. Wala ako. Abay, tinanggap ko yung Panginoon. Bakit? Maraming tao naniniwalang okay naman sila sa Diyos eh. Mabait naman ako eh. Hindi naman ako kriminal, hindi naman ako nanakit ng kapwa, hindi naman ako gaya ni Jinggoy, ni Joel, ni Bong,
Tumutulong pa nga ako. But the question here is this, what standard are you using? Anong standard ang ginagamit natin para sabing okay ka naman? Ang sukatan ba ng mabuting asal ay ayon sa paningin ng tao o dapat ayon sa standard at pamantayan ng Diyos? Ano po ba pamantayan ng Diyos? Ano po ba sabi ng Word of God? Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalutian ng Diyos. Everybody is a sinner. Am I right? Lahat tayo. It is just like a basketball term na tumira ka ng bola at hindi umabot sa ring. Ang tawag doon ay kapos. Hindi lang natin problema ang ginagawang kasalanan. Kung di kalikasan natin mismo ang maging makasalanan, nobody taught us. That's why last Friday, Saturday na yon, pinauwi kami ni Pastor alas 12. You see? Nagdala kami ng pagkain. Sabi ko, ma, tigil mo nga dyan sa may Alpha Mart. Bakit? I can feel something. Bumaba ako. May binili ako. Bumili ako ng tuna belly. Pink salmon belly. Tapos bangus na daing. Tapos tofu. Tapos turon, everything. Pagdating ko doon, tapos na yung service, sabi niya, ma, andito si na pastor. Wala tayong pagkain. Naku, sabi ni Ninang, akala ko hindi na tayo Nagluto kami, kwentuhan, everything. Sabi ko, uwi na po tayo kasi si nanay, mag-aalauna na, kailangan magpahinga niyan. Sige, pag uwi namin, dumang kami sa patay. Kasi namatay si Josie, yung asawa ni Pastor Manuel. Pag uwi namin, sabi ni Pastor Manuel, mag-preach ka. Alas 2 na. Nakita mo ba yung naglalamay? Duling-duling na. Sabi niya, kaluluwa yan. Bahala ka. Di nag-preach ako. Alas 2 ng madaling araw. Malakas ang boses ko. Di nagtitingin. Silip na gano'n. Sabi ko, bahala ka. Siya po ang nag-imbita sa akin. Hindi po ako. Aba, nagsitanggap lahat. Pinakita ko sa nila. Okay? Na lahat tayo makasalanan. Akalain mo alas 2 na madaling araw, marami nag-pray na tanggapin si Kristo? Kahit anong kabaitan natin sa panlabas, sa paningin ng Diyos, tayong lahat ay nangangailangan ng habag at tagapagligtas kapag tayo po ay makasalanan. Before we appreciate salvation, dapat makita muna natin bakit tayo kailangang maligtas, bakit kinakailangan bumaba si Kristo mula sa langit, ipanganak ni Mary sa sabsaban, bakit kinakailangan siya mamatay sa krus. Bakit? Kasi kung kiniisip mong karapat dapat kang pumunta sa langit, hindi mo maiwasan yung lalim ng biyaya. Hindi mo maintindihan yan. Hindi mo maintindihan ba't si Kristo kinakailangan panganak, ba't kinakailangan iwanan niyo yung langit, ba't kinakailangan siyang mamatay. No, hindi mo maintindihan. Pero pag nakita mo yung hopelessness mo na pag namatay ka, wala kang pag-asa pumunta sa langit, mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy, mabubulid ka doon sa lugar na hindi nilikha para sa tao, kundi para sa mga lumabang mga anghel na kasama ni Satanas. Hell is designed for the angel of Satan, but not for people. Pero dahil maging makasalanan tayo, doon din tayo pupunta. And I thank God. Kanya nung maintindihan ko at maunawaan ko na ako'y mamamatay, mapupunta sa impyerno, doon ko naintindihan. Pag nakita mo yung hopelessness na meron ka, hindi mo pwedeng tawaging, Lord, kailangan ko ng kaligtasan. Man is spiritually dead. Sinabi po ng Ephesians 2:1, at kayo na binuhay niya mula sa mga patay. Ito sinabi ng Ephesians 2:1, mula sa mga patay, binuhay mula sa mga patay. What is the word dead there? Yung salitang dead dyan sa Greek is nekros, which means lifeless, without power, incapable of action. Wala ng buhay. Meaning, kumakain ka, nagtatrabaho, nagluluto, tumatawid, sumasakay ng tricycle, ginagampanan ang tungkulin mo, pero sa spiritual na kalagayan, lifeless, wala tayong kapangyarihan dali ng sarili natin. Hindi lang tayo mahina, hindi lang tayo may sakit, spiritually dead tayo. Putol ang relasyon natin. 3 bahagi ng tao, katawan, kaluluwa, espiritu. Ito, katawan yan, mula sa lubok, babalik sa lubok. Hindi ikaw yan, hindi ako to. Bahay yan, yung talaga ikaw, yung kaluluwa. Okay? Yung kalag. At yung espiritu, yung nagkasala tayo, namatay tayo. Spiritually speaking, so we are dead, lifeless. You only have body and soul.
wala tayong kakayahang gumising o gumalaw o lumapit sa Kanya kasi patay tayo. Okay? Spiritually speaking, hindi tayo naghanap sa Diyos, tayo hinanap ng Diyos. Sin separates us from God completely. Tayo po'y alipin ng kasalanan. Sabi ng Romans 3:10, nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 11, walang nakakaintindi, walang naghahanap sa Diyos. Hindi ikaw naghanap. May pinadala ang Diyos na manggagawa na soul winner, kanya soul winners, mga members, huwag tayong tumigil mag-akay ng kaluluwa. Huwag tayong tumigil magdala ng gospel tracts. Huwag tayong tumigil manalangin sa mga kamag-anak, kaibigan, katropa na nakasama natin. Huwag mong hayaan na naging kasama mo lang sa lupa. That's why I'm always saying, okay? Nasaan ang kainuman mo? Yung mga kainuman ko nandito. Okay? Yung mga kasama ko lumaki. You see? Ang Prof. si Ellen. Kainuman ko yan eh. Sabi ko sa kanya noon, pambira kapag nagiinuman tayo, bakit pinupunasan mo ko? Bakit nagmamalasakit ko sa akin? Siguro may crush ka, no? Tumigil ka, tropa tayo. Sige, 80s yun, ha? Totropahin, jojowain. You know what I'm saying? Si Moreng, kainuman ko. Si Rene, schoolmate ko, 82. Okay? O, hindi ba maganda, Nilo? Na yung lugar nyo kahapon, nung Biyernes, may Bible study kayo? Yung mga tropa mo doon nakapakinig ng gospel, tama? Ganon! Huwag yung kasama mo lang sila sa inuman, sa pusoy, sa bingo, sa sugal, tapos hindi mo sila dadalhin sa Panginoon. Am I right? Dalhin mo para makita nila, hindi na pwedeng iyain yan. Bakit? Tayo yayayain yan. Di ba mas maganda yun? Yung mga naniwala sa akin from the 80s up to now, kami yung mga parang hindi tumatanda. Bakit? Wala nang bisyo. I have been sober for 43 years. Imagine 43 years ka nang hindi umiinom. Isa na lang talaga hindi ko give up. Yung team ko sa basketball. Sorry po talaga, SMB po talaga ako. Oo. Ano yung SMB? Sarap maging Baptist. Ano sabi ng verse number 12? Lahat sila ay nawawala sa daan. Walang kapakinabangan sapagkat walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Yung repeated word na wala, nagpapa-emphasize po ng universal truth, tumalikod. Ang salita tumalikod naman po ay nagpapakita ng intentional rejection. Hindi mo napansin? Yayain mo sa inuman, pwede. Yayain mo sa pasyalan, pwede. Yayain mo sa swimming, pwede. Tama? Yayain mo sa church. Ay, sorry ha, kasi alam mo, talugong I'm so stressed. Yayain mo sa Bible study, ay, meron akong call, meron akong asikasuhin. Yayain mo sa party, yayain mo sa gimmick, una pang dumarating. Oy, ang aga mo, syempre, baka maiwan. Am I right? Intentionally, we don't want. Kanya natutuwa ako sa mga naimbita ninyo na pumunta. Hanga po ako sa inyo. Kasi kami po, nung una ako nakarating sa church, doon sa EP Villanueva, 1978, ang kulit ni Ate Remy, yung nanay nitong ni Nenet, ang kulit eh. Pumunta ka. Sige. Hindi na kita utusan, yung nanay niya nagtuutos sa akin para bumunta sa Wiggins Tip para bumili ng papel dahil i-deliver. Kasi wala akong napag-aralan eh. Inuutusan lang ako. Sige po, sunod ako. Pagpunta ko doon sa simbahan, si Pastor Macido, dahil si Pastor Fardo nag-aaral sa Wisconsin, Amerika, si Pastor Macido, sabi ko, 15 lang sila. Isang ingay-ingay pa. Ang haba-haba pa ng preaching. Sabi ko, hindi na ako babalik dito. Mabiri lang dumating si Pastor Macido doon sa tambayan namin. Nagtakbuhan kami. Sabi ni Edwin, "Hoy! Huwag kang tumakbo! Dito si Pastor Macido! Tumukos na nga ako!" Sabi ni Pastor Macido, "Ba't ka ba umaalis? Ba't tumatakas ka?" Talagang umaalis ako. Sabi ko, ang kulit niyo ho eh. Catholic po ako. Sa Malate Catholic School po ako nag-aral. Sabi ni Pastor Macido, "Doon din kaya ako nag-aral." Patay. "Anong batch ka?" Schoolmate ko pala siya. Pero tumakas pa rin ako.
deliberately. Man is under God's wrath. Ephesians 2:3, ano sabi ng Word of God? Sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman, okay? Na nabubuhay sa kahalagahan, sa kalayawan ng laman, tama? Kahalayan. We live in the lust of the flesh. Ginagawa natin yung nais ng laman, ng isip, at by nature, kalikasan, tayo'y anak ng kagalitan. Kanya pag nag-i-scroll ka, di ba? Tinitignan mo, pag nakakita ka ng isang araw, nagmamaneho sa Cubao. Mayroon akong nakita, babaeng ubod ng, hindi naman ikaw yung maganda. Ang tunay na kanta nun, na ospital siya, nabangga siya. Tapos magising siya, nakita niya isang magandang nurse, Ale, nasa langit na ba ako? Sakita niya yung mama, ikaw ba si San Pedro? Tuwan-tuwa ka doon, di ba? Pero pag kumakanta na rito, let's all stand up and sing this wonderful. Pero pag tumignan yung Ophelia, kumaganon ka, Ophelia. Pag sa Diyos ayaw kumanta, pag kay Ophelia, kanta ng kanta, sumasayaw pa. We are sinful. By nature, it is not about what we do, it's about who we are. Sino tayo? Ang pagiging makasalanan ay hindi lang gawi. Kalikasan natin to, ito tayo eh. At dahil dito, nasa ilalim tayo ng puot. Dahil dito, hindi mo napapansin, bigla-bigla ka na lang nagagalit. Hindi dahil sa makatwiran ka. Hindi dahil sa banal ka. Kasi likas tayo makasalanan. That's why I'm saying, butin lang, nung barubal pa ako sa kalye, wala pang CCTV. Ngayon, road rage. Diba? Ito! Huli ka. Sabi ko, Lord, salamat po. Nung mangyari yung mga kabudulo namin, wala pang ganyan. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Kung hindi ka, viral ka. Sabi ng anak po mo, Lolo, ikaw to? Hindi sapat ang pagiging mabait at religyoso. Without Christ, we're all guilty. We're deserving of judgment. Kung ganito ang tunay nating kalagayan, patay sa Espiritu, alipin sa kasalanan, nasa ilalim ng puot ng Diyos, may pag-asa pa ba? Meron? Yes. Bakit? Dito mo makita kagandahan ng Ebanghelyo. Sa kabila ng kawalang pag-asa ng tao, ang Diyos mismo ang kumilos. Hindi tayo iniwan sa kalagayang makasalanan, kundi siyang gumawa ng paraan para tayo maligtas. Pero bago natin lubos na maunawaan at mapahalagahan ang kaligtasan na nagmumula sa Kanya, kailangang harapin natin at alamin ang lalim ng tunay na problema. Sa ganitong paraan, maintindihan mo ang biyaya. You're a sinner. You don't deserve to go to heaven. I don't deserve to go to heaven. Ano sabi in Ephesians 2:4? Ngunit ang Diyos na mayaman sa kahabagan, sa Kanyang dakilang pag-ibig, minahal tayo. Kailan tayo minahal? Nung salbahe. Nung nagmumura. Nung sumasagot sa magulang. Nung hindi nag-aaral ng ngongopya at ng bubuli ng kakase. Minahal tayo ng Diyos. Tama? Ano sabi ng nanay mo? Pag mabait ka, sige, mamahalin kita. May kondisyon, tama? Ang Diyos hindi. He loves us when we were still a sinner. Ano sabi ng verse number 5? Sapagkat nung tayo'y patay pa sa kasalanan, ay binuhay niya tayo sa magitan ni Kristo, sapagkat sa biyaya ikaw ay naligtas. Verse number 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa magitan ng pananampalataya, hindi sa sarili, ito'y regalo. Pag regalo, hindi pa panalunan. Pag regalo, hindi pagtatrabuhan, tatanggapin. Bakit? Verse number 9, sapagkat kung gawayan, magyayabang ka, ay mas masipag kaya ako dyan, mas marami akong ginawa, mas marami akong inambag, mas marami akong tinulong. Tama? Oh. Ako kaya nagpintura sa labas. Lumabas ako kanina, sabi nung isang natin, Pastor, wag kang dumikit sa pader ha. Bakit? Baka hindi ka makita. Kasi kakulay ng pader yun. Sabi ko, kanya sinuot ko to, titignan ko lang. Dumikit nga ako. Hindi ako nakita nung pumapasok.
Huy, dito, huy, pastor, di kita nakita. Kita mo na, kakulay. Bakit? Kasi lang kayo para nakita niyo yung upuan natin kulay blue. Okay? Kanya huwag ka magsusuot ng kulay blue ganyan. Baka mami, akala ko, akala ko wala kayong pala nandiyan kapaupuan namin. Oy, may nakaupo dyan! Ay, sorry, hindi kita nakita. You see? Listen, ano kailangan natin gawin? Admit your condition. Admit. Makasalanan ako. Walang tunay na kaligtasan kung walang tunay na pag-amin. I ask you, are you a sinner? Makasalanan ba tayo? Aminin na tayong wala tayong kakayahang iligtas ang ating sarili. Stop trusting yourself. Ang good work will not bring you to heaven. It will not save a spiritually dead person. Gumagawa tayo pero hindi aabot. Bakit? Kasi kahit anong gawin natin, sa harap ng Diyos, yan ay gawa lamang. Only God's grace through Jesus Christ can raise us from spiritual death. We need to humble ourselves and say, Lord, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Ako'y makasalanan, papunta sa impyerno. And when I realized that 1985, February 10, malapit na, okay? That was 40 years ago. When I came forward, weeping and telling Pastor Fardo, Pastor, I am not saved. Ikaw ang presidente ng young people, I am not saved. Ikaw yung nagmamoderate, I am not saved. Ikaw yung nagdadrive sa akin, I am not saved. Imagine, member na ako ng church for 2 years. Kumikilos, nagtatrabaho, masipag, nagba-Bible study. Are you with me? Kasi ang mindset ko doon, nakala ko ang kaluwasan ng kaligtasan, paggawa, mali, pagtanggap pala sa ginawa ni Kristo. You see? Pride blinds us for the need of our Savior. True faith begins when we say, Lord, I cannot, but you can. Prepare for grace. Kaya pag nauunawaan mo yung bigat ng kasalanan, doon mo mas lalong ma-appreciate ang biyaya. Ang kaligtasan hindi simpleng pag-ayos ng buhay o pagiging mabait. No. Ito'y hindi tungkol sa self-improvement. Wala kang kakayang ayusin ang sarili mo. Ito'y banal na pagliligtas mula sa isang kalagayang wala tayong kakayahang ayusin. Tayo'y patay sa espiritu, alipin ng kasalanan, nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. At dito nagsisimula ang kagandahan ng Ebanghelyo. Iniligtas ng Diyos ang mga hindi kayang iligtas ang kanyang sarili. Kanya huwag kang magkunyaring okay ka lang. Ayos ako. Tanggapin natin ang ating pangangailangan. Hayaan nating ang Diyos ang gumawa ng imposible. Buhayin tayong muli sa magitan ng biyaya ni Kristo. Maraming tao, they think God's word is like an option. Na. From the moment I realized that I am not saved, ang word of God, niyakap ko. 43 years. Dito ko pinalaki ang mga anak ko. Dito kami, nung mag-asawa kami ni Ellen, ito naging pundasyon. Bakit? Wala akong alam sa pagiging asawa. Wala akong alam sa pagiging tatay. You see? Imagine, nung pinanganak ako noong 1964, July, okay? Iniwan ako ng tatay at nanay ko sa ospital kasi they don't know how to raise a son. Ang nagpalaki sa akin, nurses. July, August, September, October na ako inuwi sa bahay. Ganun ako kamahal ng nanay at tatay ko. You see? Nung kinuha nila ako, nagsasalita na ako, Mama, Papa. Wala pa naman nun, 3 months pa lang yun. You see? Isipin mo yung 3 months na. Tama? Hindi ko naranasan na palitan ako ng nanay ko ng noon, wala pang Pampers, lampin. At ang lampin na mahal yung bird's eye. Okay? Hindi sila nagpalit, nurses. Bakit? Kasi my mom was so young dahil ang tatay ko 1913. Ang nanay ko 1946. Hindi sila dapat mag-asawa. Kanya lang nung umuwi ang tatay ko, niyaya yung nanay ko, sabi ng lolo ko, ba't ngayon lang kayo? Late na kayo, pakasalan naman ako. Ay, kamoting buhay ito. Pinakasalan ng nanay ko, 1959, March, Jan.
sa Cabrera. Kaya sabi ko, Ellen, dyan kinasalan nanay at tatay ko, 1959. Okay? Mamaya may kakatok sa bahay namin. Hello, andyan po ang tatay ko. Sino ang tatay niyo po? Si Paquito. Tatay ko po yun eh. Bago mo naging tatay, tatay muna namin yan. Naintindihan niyo kung saan ako galing? Paano ko palalaki ng pamilya ko kung galing ako sa isang dysfunctional family? Alright? Hindi ko alam kung kami tunay o hindi. But because of the Word of God. Amen? Dahil dito. Dahil may church, may pastor. Kanya nga if we say we believe in God and His Word, pero hindi natin pinapakita yung ating obedience sa magitan ng ating faith, talo tayo dyan. If we want blessings, we avoid invitation to obey, talo tayo dyan. Listen, kapag piniprepare tayo ng Diyos for success, listen to this hihilahin tayo ng Diyos palabas sa comfort zone natin. Hindi ka sanay magbasa ng Bible. Hindi ka sanay mag-pray bago kumain, tama? Hindi ka sanay mag-pray bago ka lumabas ng bahay. Hindi ka sanay magpalaki ng anak. Ang lakad naman, ay! Di ba? Ang panakot mo, tsinelas. Ang panakot mo, pat-pat, tama? Doon ka! Face the ball! Ay, hindi mo na kaya ngayon yan. Pagka sumusunod ka Diyos, aalisin ka sa comfort zone. Sa nakasanayan mo, ititest niya yung patience natin. Lord, ba't ang tagal? Inayos ko naman ang buhay ko. Ba't ang tagal? Babasagin ng Diyos yung pride natin. Icha-challenge yung faith mo. Okay? Kanya sabi ko siya, luma-faith at kuma-faith ng mahig-faith. Kasi hindi mo kakayanin. You will be tested. Dadaling ka sa parang bingit na parang, Lord, ihulog mo ba ako dito? Masasaktan ka. Mahihirapan ka. Kasi sanay ka na hindi sumusunod eh. Hindi ako sanay na sumunod, sanay ako sumuway, sanay ako makipagsuntukan, sanay ako makipag-away. You see, dati noon, lagi ako may brass knuckle. Nahuli ako sa airport. Boss, bawal po ito. Ay, naku, sorry Hindi ko natanggal sa bag ko eh. Bigyan mo na lang kay Kernel, tapos kukunin ko na sa kanya. Sige po, sir. Ako nang bahala. Hindi ko na binawi. Bakit? Kasi, hindi ko na ginagamit yun. Kanya lang, parang nasanay lang ako. Sanay ako na pag binusinahan, kamote ka. Habulin kita. Bago pa yung rollers yan. Ano Patapang ka? Sanay kami dun. Ano tinitingin mo? Why? My father's a gambling lord. I grew up in a nasty neighborhood. Hindi ako sanay na maging mabait. Hindi ako sanay na hindi nagmumura. God changed it. Kasi bago niya ibigay ang buhay na pinagpipray mo, imomold ka muna niya into a person na kayang mag-handle ng blessing. Imomold ka niya. The scariest place to be is where God is not. Huwag mong hayaan na pupunta ka sa promotion tapos hindi mo kasama ang Diyos. Huwag mong hayaan na graduate ka sa college na hindi mo kasama ang Diyos. Huwag mong hayaan na mag-aasawa ka na hindi mo kasama ang Diyos. Huwag mong hayaan na manliligaw ka that God is not there. Huwag mong hayaan na magkakaroon ka ng relasyon na God is not there. Ayun me? Aalisin ng Diyos yung comfort zone mo. Aalisin niya yung kayabangan na meron tayo. Hindi tayo sanay dyan. Listen. Meron kang pinagpipray na buhay, right? Bago niya ibigay yung pinagpipray mo, imomold ka niya. Huhubugin ka niya. Satanayin ka niya. Bakit? Para pag dumating yan, hindi ka magyayabang.
You will be humble enough to say, Lord, hindi ko kaya abutin to nang wala kayo. Kanya ako nabot to. Kanya kami umabot dito kasi kayo po. Lalo ako magsaserve, lalo ako magbibigay ng karangalan siya. Pupurihin kita. Ang magiging mo, we are a people that do things for the glory of God. Pagsagad ka na, kay God dapat lumapit, pagsagad ka na. Why? There will be a test of faith. May pagsubok sa pananampalataya. A faith that is not tested cannot be trusted. Pinag-aralan namin, ewan ko, preacher Rene, kung natatanda mo nung first year tayo, ang mga bakal, bago sila ilabas, i-expose yan sa fire at saka sa oil. Okay? Pag dumaan yan sa industry, titignan, ano ang strength niyan? Okay? At titignan kung hanggang saan yung malleability niyan, everything. Pinag-aralan namin yan. Ganun pala ka ko yung bakal, hindi pala ito basta-basta ginagawa. Talagang itetest. Ganun din ang pananampalataya mo. Kanya pag sinabi mo, matatag ako, sige, susubukan ka ng Diyos. Hindi para hiyain, kundi para makita how far can you go. Right? Kagabi, nagpagupit ako. Hindi sabi ni Jap, Dad, nandito ako. Kasama ko si Mami. Nakita kami. Okay. Dito na kami. Ba nakita ko si Solen. Kumakain na. Sabi ko, anak, 10 months ka pa lang. Kumakain na siya ng kamote. Sabi ko, anak, kamote pinapakain mo? Oo. Baka maging kamote yan. Hindi, Dad. Tapos meron pa siyang beef. Tapos mamaya, pumunta sa akin, kinarga ko. Sabi ko, hatid ko na kayo sa kung saan kayo nakapark. Di kinarga ko. Sabi, Dad, mabigat na yan. Bakit? 62 ka na. Di parang nag-workout na ako, di ba? Pagdating dito, ang layo na dinaan namin. Sabi niya, nga pala, mag-workout ka pa pala mamaya. You see, kanya nga ako nag-workout. Kanya every day, napapansin ng mga nagtitrain sa akin, pagkatapos na mag-workout, lagi akong nagda-dumbbell. Bakit? Kasi kinaganon ko kasi, pag kinanong ko, kakargahin ko yung ano ko dito. Kakargahin ko yung isa dito, tama? O kailangan malakas yan. Bakit? 2 apo ko, kaya sabi ko, 2 lang. Pagka dumami, mahirap. Yung isa dito, sabi niya, gusto ko 12, 15 apo ko. Saan na ba yun? Sabi niya, gusto ko 15 anak apo ko. Sabi ko, 15? Kamuti ka, 15. Ayos ka. Sabi naman ng anak niya, sige, bibigyan kita. Paano ka magbibigay? Nasisaryan ka. Test of faith. Ano sabi ng verse number 7? At dumating ang panahon na ang brook ay natuyo sapagkat walang ulan sa lupa. Verse 8. At ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya at nagsabi, verse number 9, tumayo ka, bumangon, pumaroon ka sa Sarepta na bahagi ng Sidon at tumira ka doon at inutusan ko ang isang balong babae para isustain ka. I ask you, will you still obey God? Pag tinanggal niya ang lahat sa iyo. Will you still obey God? Kung yung pinagdala niya sa iyo, tumigil. Right? Do you remember one time? I fall flat on my face, 2015, that was 11 years ago. January rin yun. Some people said, at natin bibigyan, yung LED nito, wala yan, nandito sa isa. Balik na lang natin yan. Sabi ko, pangalan ko nakatayo dyan eh. So what I did, Herald, my family paid for it. 1 million. Nagbenta si Jeff ng sasakyan. Tinapos ko yung first pot, tinapos ng mga anak ko yung purses nila. We paid for 1 million no LED wall. Wala akong pera. Pero we made it, binayar. Bakit? Ako nakapirma dun eh. Sabi ko, di baling maubos ang pera natin kung may pera tayo. Ang mahalaga, tinapos natin ang commitment natin. Nang hindi ako nagalit. Nang wala akong inaway. Okay? Last year, you gave me a gift. Tama? You gave me 500,000. Bumili ko nito. Ilagay ko dito. Why? I'm okay. You see? Kung noong 2015, 1 million yun, magkano ngayon? 2025. Tama?
This is much better than what we have then. Test of faith. To whom is this test? Para kanino yung test na ito? Unang-una, dapat makita natin there's a test of faith kay Elijah. Bakit? His faith has to be tested in following the direction of God. Laging susubukin ng leader, ang tatay, ang nanay, ang lolo at lola. Yung faith mo, God will test it kung susunod ka pa rin ba. The secret of God's supply, the secret of God's blessing is learning, matutunan, knowing, malaman, and doing, gagawin yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban mo ayon sa kanyang salita. You see? Lumaki ako sa industry, sa Napocor, tsaka sa Sprague, that I cannot do whatever I want, but it should be according to the manual, according to the manual, according to the manual. And we will have to do that. Pag nasa trabaho ka, meron niyang platform, tama? May susundan ka, hindi mo pwedeng gawin yung gusto mo. According to what the office said, the secret of God's supply, knowing God's word is the first step in God's supply. Do you want God to supply the rest of the year in 2026? Okay? Next week will be February. Okay? February. Okay? Will God supply your 11 months? Yes. Dapat ayon sa salita ng Diyos. Si Bong Revilla ba nagkapera ayon sa Word of God o ayon sa gusto niya? Si Diskaya, tama? Si Bryce, si Alcantara. Okay? Oh. Si Romualdez, si Saldico, right? 1 Kings 17:2, at ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya na nagsasabi, listen ha, looking to God as the source is next. Diba? Kasi galing sa drying brook, siya natuyot. Doing the instruction of God, His word will guarantee His bountiful supply. Napansin ko for 43 years, lahat ng binigay sa akin ng Diyos. Kasi sumunod ako. Sabi ko kay pastor nung last Friday, alam mo tayo, di ba binigyan kita ng sapatos? Okay? On cloud. Tapos itong apo mo, itong makulit na si Alden, binigyan ko ng ng sapatos din. Alam mo ka ako, last week, may dumating. Nagbigay din ng on cloud. Kanya lang. Sabi ko, bumunta ako sa airport one time, naka-on cloud ako. Pagtingin ko lahat, naka-on cloud, pare-pareho kami. So, hindi, ito, bago lang po, kararating lang to galing sa Canada. Okay, pagtingin ko, oh, that's good. Kasya po, pastor. Oh, kasya. Niya, pastor, nakita ko rin to kasi favorite color mo, di ba, orange? Oh, ayan, may orange. Sabi ko, really? Yeah, sabi ko, thank you. Then he gave me this bag. Sabi ko, oh, thank you. Sabi ko, alam mo kasi bakit? Nagbigay din ako ng bag na ganyan sa isang pastor. Regalo ko sa kanya. Oh, ito, sabi ko, nakita ko doon, lahat ng meron ako, binibigay ng Diyos. Now, listen. Why did that guy gave me this? Because I gave something like this. Are you with me? Kung nagbigay ka ng Seiko wallet, ang tatanggip mo, Seiko wallet. Tama? Yung latest lang. Tama? So, ang tanong ko sa iyo, anong gusto mong tanggapin? Doon ka magsimulang magbigay, right? If you want a better life, then have a better obedience. Have a better faith. If you have a good life, then give a good obedience. If you want the best life, give the best obedience. Tama? Good, better, best. Tama? Ikaw ang pipili. 1 Kings 17:3, anong sabi? Ikaw ay pumaroon papunta sa Pasay City East. Magtago ka sa Brook Cherith. Bakit? Para chumirit. Sa harap ng Jordan. Verse 4. At makakakita ka doon, iinom ka ng tubig, inutusan ko ang raven na pakainin ka. Siya'y pumunta, verse number 5, at ginawa yung salita ng Diyos. Okay? At siya'y tumira at uminom sa Brook Cherith. Verse number 6. Ang raven ay nagdala ng tinapay sa umaga, sa gabi, tinapay sa umaga at turne sa gabi, at uminom sa brook. Verse 7, at dumating ang pagkakataon
na ang tubig ay nawala. Okay? Verse number 7. The brook dried up. To see that as soon as the brook dried up, hindi ba ang Diyos ang nag-utos sa kanya pumunta doon? Tapos ngayon, wala. Tama? The brook dried up, but the word of God was there to comfort him. To give him a new direction. Tatandaan mo to. Pag meron kang pinagdadaanan, huwag kang magbasa ng mga sinusulat ng kung sino-sino. You go back to the Word of God. Wag. Hindi ka makakuha ng comfort sa social media. Lilituhin ka. As we continue to live now, many of us are asking the same question that Elijah has asked, Lord, what now? Sumunod ako eh. Nagpasakop ako sa iyo tapos ngayon natuyo. In 1 Kings 17:2-4, God did not give Elijah a full explanation of the future. No. He gave him direction, step by step. We can see the Lord's direction in the life of Elijah. Sa verse 4, in-ensure, kakain ka. Where God guides, He provides. Is God guiding you? Kung ang Diyos ang nagdala sa iyo dyan, kasi nag-pray ka, nag-fasting ka, sinunod mo, then God will provide. So pag walang provision, it is not God's guidance. But provision is not automatic, it is directional. Ano sabi sa verse number 4? And it shall be that thou shalt drink of the water in the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. Bakit raven? Bakit? Okay? Yung raven ba mabuting nilalang? Hindi po. Yung raven ay birds of prey. More likely sila yung kakain ng karne mula sa kanya. Yung raven ay unclean creature forbidden to be eaten. Yung raven kumakain ng insect pero naging obedient sa Diyos para pakainin ang masunuring anak. What does it mean? Kung yung birds of prey, kung yung hindi marinis na nilalang, sumusunod sa Diyos para supplyan ang pangailangan mo kasi sumunod ka, sino pa ang hindi pwedeng gamitin Diyos para supplyan ang pangangailangan mo? Are you with me? Everything that is impossible in your life will be possible kasi meron kang faith and obedience. You see? Alam niyo po mga minamahal, gusto kong maintindihan niyo to. Sabi ko nga sa inyo nakaraan, the water is there. The provision was there. The ravens were there. But only if Elijah went there. Tanong ko sa iyo, hinanda na ng Diyos yung promotion mo. Hinanda na Diyos yung family na gusto mo, na gusto niya para sa iyo. Hinanda niya na lahat. Ang tanong ko, pupunta ka ba by faith? Gagawin mo ba by faith? Okay? What did Elijah do? He obeyed. He did not argue. He did not delay. He did not demand the explanation. Kailangan kong maintindihan. Bakit sumunod ako sa iyo? Nireview ko yung hari. Tapos ngayon, Obedience is the pathway to blessing. As we face this new year, God may not show us the whole picture, but He will show us the next step. The question is not, will God provide? No, it's not the question. The question is not, will God provide? No. The question is this, will I obey? Susunod ka ba? Okay? Will you obey? Will you be with me next week sa ating missions conference? Hello, will you be with me? Will you finish your commitment? Will you serve? Will we obey? Pastor, ang dami ko nang problema, tutulong pa ako. Sabi ni Dante, Pastor, tama ba yung binigay mo sa aking sulat? Magkano binigay mo? 15. Oh. Sabi ko, kayo mag-asawa yun, tama? Si Ellen, 18 siya mag-isa. Iba pa yung kay Jeff tsaka kay Jeff. Okay? Bakit? Magpapakain tayo ng missionary. Kayo dapat ang magtitreat sa kanila sa lahat. Kanya lang kasya sa basahin nyo? Hindi po. Will you obey? If we desire God's blessing in the coming year, we must walk in obedience to His instruction, trusting that whatever He sends us, He has already arranged a supply.
If we desire God to bless us, dapat obedient ka sa instruction ng Diyos. So, ano ginawa sa verse 5? At siya'y pumaroon, ginawa yung utos ng Diyos, at siya'y tumira sa Brook Cherith. Okay? There the Lord sent a raven to feed him, and he drank of the brook. Verse number 6. Ang raven nagdalang tinapay sa umaga at sa gabi, at siya'y uminom. Verse number 7. At dumating ang pagkataon na natuyo. The question now is this. The brook dried up because there had been no rain. What does it mean? Hindi tayo exempted sa linog, hindi tayo exempted sa bagyo, hindi tayo exempted sa lahat ng traffic na. Ang tanong ito, the brook dried up. You know what Elijah said? Lord, what now? What now? Hindi ba ito rin tanong mo? Lord, binlay ko naman yung tithes ko. Lord, tinapos ko yung first fruit ko. Lord, tumulong ako. What now? Ba't nagkasakit? Ako'y nagmamapa. Ako'y nagserva. What now? What now? This was the brook the Lord had directed him to be. Ito yung lugar na kung saan natutunan to depend his life upon. Tanong, has God forgotten him? Has he been forsaken? Di ba ito lagi tanong natin pag may problema ka? Lord, nakalimutan mo ba ako? Nakalimutan mo yung ginawa ko? Lord, sumunod ako sa iyo. That's what we think sometimes when we experience some brook drying up. Sometimes, the brook dries up kasi naging comfort zone natin. O kaya naman, we tend to trust the brook and forget God that provides the brook. Okay na ako, may trabaho na ako. Ang Diyos nagbigay niyan. Okay na ako, na-promote na ako. Ang Diyos nagbigay niyan. Okay na ako, may pamilya na ako. Ang Diyos nagbigay niyan. Yet sometimes, pinahintulutan ng Diyos the brook to dry up because there is sorry path waiting for you. May promotion. Aalisin ka ng Diyos sa comfort zone mo kasi gusto niyang i-mold ka na magtiwala ka. Ano sabi sa verse 8? And the word of the Lord came unto him. What are the tests of Elijah? What are the tests of Elijah? Number 1, the test of dryness and disappointment. Hindi mo napapansin, tigang ka na. Hindi mo napapansin, disappointed ka na. Dadaan tayo dyan. Ano sabi sa verse 7? And it came to pass that the brook dried because there had been no rain in the land. Darating ang oras na magkakaroon ng tagtuyot sa buhay mo. The brook dried up even though Elijah was exactly where God told him to be. Di ba, Lord, sinabi mo dito ako pupunta? Di ba sinabi mo ito gawin ko? Sinunod kita eh. Pero bakit dried up? Bakit tuyot ako? Bakit walang pagsulong? Listen, obedience does not exempt us from difficulty. Obedience did not exempt Elijah from difficulty. This tested Elijah whether Elijah would still trust God when provision stopped and circumstances no longer made sense. Pag tumigil ba ang daloy ng tubig, magtitiwala ka pa rin ba? Pag wala bang answered prayer, pag hindi ba pinagaling, pag hindi ba inayos ng Diyos yung problema mo, will you still trust God? Will you still come to church? Will you still pray? Will you still claim God's promises? The Lord will test us whether we would trust God. Faith is tested when God removes what once sustained us, forcing us to trust Him for the next step. May aalisin ng Diyos sa iyo. Para makita niya, ito ba magtitiwala pa rin sa susunod na gagawin ko sa Kanya? Naging faithful ka nung elementary ka. Magiging faithful ka pa rin ba pag high school ka na? Magiging faithful ka pa rin ba pag senior high ka na? Magiging faithful ka pa rin ba pag college ka na? Magiging faithful ka pa rin ba pag ikaw ay nag-work na? Magiging faithful ka, naging faithful ka nung single ka? Will you still honor God pagka nagkaroon ka na ng asawa? Pag nagkaanak ka na? Pag kumita ka na? Pag naabot mo na, nagkaroon ka ng bahay na meron ka ng dati, nagre-rent ka lang, ngayon may bahay ka na. Will you still follow God on the next step? Pag nagkasakit ka, okay? Isang ganun lang yan.
What are the tests? The test of dryness. Pangalawa, the test of God's timing and decision and direction. This is the second thing that Elijah faced. The test of God's timing. Bakit? Verse number 8, and the word of the Lord came unto him. Verse number 9, arise, get thee to Sarephat, which belongeth to Sidon. Behold, I have commanded a widow wonder to sustain thee. God redirected Elijah at the moment his resources failed. Kanya pag ang resources mo bumabagsak, huwag malungkot, huwag mangamba. Lord, what's next? Lord, what are you teaching me? This is supposed to be what we're saying. Lord, what are you trying to teach me? Don't say, Lord, why me? Why me? But in the, Lord, what are you teaching me? You see? May lumapit sa akin kayo ng pastor. Alam mo, yung ganito, ganyan. Pero hindi naman wala kami kasi, alam mo, sabi niya, the Lord is teaching me. Sabi ko, that's good. That's what I would like to hear. You see? Pero nakangiti pa rin si Doc Henry kanina. Sabi ko, good. Why? Hindi ko sinabi sa kanya, yun ang babanggitin ko. What's next? Sarephat was outside Israel. A Gentile territory. Associated with poverty, not abundant. Tapos, doon ka pa pupuntahin. You see? Galing ka sa drying brook, papupuntahin ka sa poverty, hindi abundance. Pumunta ka doon. Elijah had to trust God and His word over logic. Poverty? Labatang Israel? Walang kasaganaan, doon ako pupunta. Faith obeys God's direction when the destination appears unlikely or uncomfortable. Lord, why here? No. What are you teaching me, Lord? God's timing and direction. Number 3, the test of humility and dependence. Magpapakumbaba pa rin ba tayo o magyayabang tayo? Sinunod na kita tapos ganyan, ayoko na! Verse 9, arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon. Narito, inutusan ko ang babaeng balo na ikaw ay kanyang alagaan. A prophet sustained by a poor widow was humbling. Parang itong church natin. Wala namang mayaman dito eh. May mayaman ba rito? May contractor ba dito? May DPWH ano ba rito? Wala! Tama? Kanya nung 96, when I became your pastor 30 years ago, nag-dream tayo. Let's put something. Sinimulan natin hukayin to, 9 feet deep, 9 feet wide, 50 ang semento, 50 ang buhangin, 50 ang graba, buhos, tabon, 18 to. Sabi ko, magsimula tayong gumawa ng building na walang poste sa gitna. 97, that was 36 years ago. 30 years ago. 97, 29 years ago, nagtayo tayo. Nagulat sila, sabi niya, pambira, ang daming problema ng Pasay, tapos nakapagtayo ng building. Bakit? God's direction. At tumakita na ito, pambira, ang ganda. Sabi ko, ayoko ng altar na pangit. Bakit? Pangit na nga ako, pangit pa yung altar natin. Kailangan maganda. Bakit? Kasi hindi lahat ng oras maganda tingin sa akin ng tao. Kailangan makita na maayos to. O, dinagay natin dito. O, unti-unti, napaganda natin. Sabi ko, gusto ko, komportable. Kanya lang, sa sobrang komportable mo, tulog ka na eh, oh. Sarap ng tulog mo eh. Girl, sarap ng tulog mo, girl. Nakanganga ka pa. Giniginaw ka pa. Oy, magdala ka ng sweater, wag kumot ha. You see? Naka-cheddar seat ka, tapos maganda to, naka 4K ang resolution nito, tapos maganda, di ba? Saan ka pa? Diyos yan, hindi tayo yan. Tama? We started that when we face a dead end. Imagine a prophet being sustained by a poor widow. Huh? Sabi ni Elijah, widow sa Bible, pagbalo, wala na. Wala na yan. Pupunta ako doon, tapos siya magsusustain sa akin. Lord, ano ba? Ayoko maging pabigat. But the Lord said, no, I commanded the widow woman to sustain thee. This tested his pride and self-reliance.
Elijah had to depend on someone who seemed to have nothing. Imagine, pupunta siya sa tao who had nothing. God often uses people, unlikely people, to provide for His servants. Hindi mo nakita why God has blessed you? Kasi wala ka naman eh. Naalala mo, babes, kung saan nagsimula? Tama? Tapos ka ba ng college? Magaling ka ba mag-English? Ba't ang dami mong kontrata? Why? Can you be this person? Unlikely, hindi mayaman, walang sapat na yaman, pero tutulong para yung mga manggagawa ng Diyos na darating next week, maalagaan natin. Will you be here? Will you help? Will you give your commitment? Will you cook for the pastor? Imagine na, pupunta mga pastor from Mindanao, mula Apari hanggang Ulo, saan ka man, halina kayo, 1,000, 1,000, missions conference na sa Pasay, they will come here. You know what? Sabi ng mga staff ni Congressman Abante, Pastor, huwag na sabihin kay Pastor na conference yun next week. I need to tell him kasi conference namin. Kasi po last month po, nung December, napagalitan kami. Bakit? Di ba paalis na siya? O, di ba sinabi mo may conference ka? Sabi ko, siya naman, seeker namin talaga every December eh. Napagalitan kami, papunta na siya ng UAE, pinakancel ang flight niya, pinarebook yung flight niya para umattend sa atin ng cheerful giving natin ng Tuesday, Wednesday, Thursday. Then Friday, umalis na siya. Ngayon, baka mapagalitan kami. Sabi niya, Joey, nung Monday, paalis ako ng 2 eh. Oh, sige po, kami na pumba. Hindi. Hindi ko na tinuloy. Bakit? Conference mo, di ba? Opo. Oh, sige, tuloy ako sa iyo. So, tuloy po kayo. Oh, Thursday kayo. Opo, sige. Bago na naman kami na schedule. Okay? Sabi nung staff niya, binago na naman ang schedule dahil sa iyo. Why would Pastor Abante, a pastor for 50 years of Stern Church, would like to come here? You know why? He see your faith. He see your obedience. He see you're not that rich and yet you learn to obey. And pastors will be coming. The test of immediate obedience, number 4. Okay? Anong sabi dito? The test of dryness, God's timing, humility, obedience. Anong sabi sa verse number 4? So he arose and went to Sarephat, and when he came to the city, sabi ng verse number 10, the widow woman was there, gathering of sticks, and he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in the vessel that I may drink. Ni walang salutation, ni walang pagbatehay ako si Joey, nagutos, okay? So he arose and went to Sarephat. Listen, Elijah did not argue. Elijah did not delay. He did not question God. He arose and did what God wants. Ito ka ba? Susunod agad? Ba't ako inutusan? You see? Last week, sabi nung isa ni Pastor Froy, Tol, hindi daw makakarating si Pastor. Ng Monday, ngayon, ikaw daw pumalit sa kanya. Are you sure he said that? Oh. Monday, back to back kayo ni John Wilkerson, yung pastor ng First Baptist Church na pumalit kay Jack Hiles. Sabi ko, did you pray for that? Yeah. Di ba dapat Tuesday ako? Oo. Monday ka na daw. Tapos pag hindi pa siya dumating ng Tuesday ka rin. Sabi ko, papunta ako ng may Palawan. Sabi niya, no. Ikaw daw ang papalit sa kanya. Tinawagan ko si Pastor Abante, sabi ko, hindi ka daw matutuloy. Hindi, magpi-privilege speech ako. Mamimigay ko ng Bible eh. Okay. Sa Congress, bibigay ko yung 19,000 empleyado doon, bibigyan ko ng Bible. Magpi-privilege speech ako at mamimigay ako ng mga Bible sa lahat. Okay? So what do you want? I want you to go there and ikaw mag-preach in
ano. Are you sure about that? Yeah, I trust you. Okay. Sabi ko, dapat Tuesday ako pupunta. Dapat meron akong anuhin. Kanya lang, sige nakako. Kaya lang, maghanap ako ng tutulugan sa Baguio. Maghanap ka na ng tutulugan natin doon. Kung kaya doon lang tayo sa Burnham Park matulog, ha? Kasi wala akong kilala sa Baguio, eh. Will you obey? Will you argue? He obeyed immediately, even though the command came after loss and uncertainty. Susunod ka pa rin ba kahit na? Susunod ka pa rin ba kahit pa? True faith responds with obedience and not hesitation. Will you be with me next week? Will you help? Mapapagod ka rito. Magpapanik-panahog ka. Magmamap ka. Bawat distrito, meron kayong assigned place, tama? Walang maglilinis niyan kung hindi kayo. Kanya walang magkakasakit, ha? The test of dryness, the test of God's timing, the test of humility, the test of immediate obedience. Number 5, the test of trust in God's promise. Magtitiwala ka pa ba na totoo ang Word of God? Ano sabi na verse 11? As she was going to fetch it, he called to her and said, bigyan mo ko ng morsel of bread in thine hand. Verse 12, and as she was said, the Lord thy God liveth, wala akong handful of meal in a barrel, but a little oil in a cross, and behold, ay kumukuha ko ng 2 patpat, at gagawa ko para sa akin at anak ko, hindi ka kasama. Huwag mo isama sarili mo, that we may eat and die. What does it mean? The woman is on the verge of end. Verse 13, anong sabi? Huwag kang matakot, huwag kahadlok. Gawin mo sinasabi ko, gawan mo muna ako ng cake first. Bring it to me, gumawa ka sa sarili mo. Verse 14, sapagkat sinabi ng Diyos, the barrel of meal shall not waste, neither shall full of oil shall fail, until the day the Lord sendeth rain upon the earth. Listen, when Elijah asked the widow for food, she explained, I had only enough for one last meal before dying. Imagine yung tutulong sa gawain, yung tutulong sa missions conference, yung tutulong sa manggagawa ng Diyos. She only have one last meal before dying. Tanong ko sa iyo, ganito ba sitwasyon mo? Na pag binigay mo yung commitment mo sa missions conference, huling kain mo lang tapos mamamatay ka na? Hindi naman ganon, Roxana, no? Hindi ganon. Hindi ganon, Rolly, no? No? Hindi. Nakabike ka pa eh. Ha? Nagbabike ka pa eh. Tapos nakita pa kita, gumanong ka pa eh. Di ba? Tun, 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 tun. Di ba? Nakita pa kita eh. Kala mo, hindi ko nakita yung gumaganong-ganong ka pa, ha? Pinayagan ko na yan dahil 75 na eh. Pero pag 16 years old ka, paluin kita dyan. Elijah then declared God's promise that her supply would not fail. Elijah had to speak God's promises before seeing any evidence. Kailangan sumunod muna tayo bago natin makita yung evidence. Sabi ng Bisaya, paano mo nalaman Bisaya ako? Wala ka namang evidence. Sobra ka. Paano mo nalaman? Sabi ng isa, ay, labutaw ka. Paano mo nalaman Ilonggo ko? Ha? Sus, ako pa. Tigil-tigilan mo ko, ha? Paano mo sabing Ilonggo ko? Wala ka namang ebidensya? Sus, Ginoo. This tested whether he believed God's word deeply enough to declare in an impossible situation. Faith speaks God's promise even when circumstances appears hopeless. Kanya kailangan natin ng Word of God. God orders him to hide from the king's wrath. Many obstacles to overcome, many pitfalls to be avoided. How many occasions we have taken up a task in the name of the Lord sa pagsunod mo only to be by the brook of Cherith. For the present, in obedience to divine command, he went and dwelt
all alone in some obscure place. Alam niyo mga kapatid, his faith has to be tested for telling God's deliverance, provision from a helpless widow. Only the main reason why many times we have difficulties sustaining ourselves, we are not being blessed as we should. It is because some Elijahs cannot pass the test in just saying, "Thus saith the Lord." God said it, and I believe it, and that settles it for me. God said it, and I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it. Now how about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. Baka Kanya hindi nasusuplayan ang pangangailangan mo because we are like the Elijahs who cannot pass the test that say it. Pag sinabi ng Diyos, ginawa mo, sinunod mo, pinalo mo, nag-obey ka, listen, God will perform what He promised. That's what I did for 43 years. Wala akong budget sa sarili ko. I only eat 1 meal a day. You see? I don't eat. Hindi na ako sanay kumain. You see? Kanya isipin mo yung saya ng misis ko. Wala na siyang pinuproblema. Ano papakain ko kay Pastor? Kanya yung mga nasa bahay minsan, kumain na ba si Pastor? May natira. Ang dami, hindi na kain eh. Oh. Biglang papasok sila sa bahay. Maglilinis sila. Magbihin mo na sa bahay. Bigyan mo sa to. Bakit? Hindi ko na kayang kumain. Low maintenance na ako. Tubig. O bigyan mo ako, matutuwa ako, clove leaves. Babad mo. Lagyan mo lang ng turmeric. Lagyan mo ng pinch of pepper. Lagyan mo ng lemon. Bigay mo sa akin, inumin ko yan, kesa sa Coke. Ano yung clove leaves? Bahala ka. Yun lang. Masaya na ako doon. You see? Can you pass the test of that saith the Lord? Ano sabi ni Diyos? Huwag mong pababayan ng pagkakatipon. Ibig sabihin, pag may pananambahan, huwag kang magpapabaya. Basahin ang Word of God. Nagbabasa ka ba? Oh. Pero ito yan ha. Be doers, not hearers only. Gawin din natin. Ipasa natin yung test. Tama? Dapat matuto tayo. Okay? Tatandaan nyo. Christianity is more than church attendance. Ministry is more than serving at an event. The church is not a place to go. It is a people you belong. You can still attend church weekly, morning, afternoon, Wednesday, and you still miss the daily journey of faith. Why? You cannot be connected and still not be committed. We need to commit. Church ko to. That's why I told you. I always put on my hashtag, 43 years, one church, one pastor. Kung galing ka sa ibang simbahan, napunta ka na rito, naging member ka rito, sana ito na yung huli. Hindi yung ang goal mo, iikutin mo lahat ng churches. Kasi na-offend ka. Kasi Christianity is a life of surrender, not a religious schedule. Ministry is not a position. It's not a platform. It's about loving people well. Do you know what? The greatest humility that you and I could have is to forgive people who never asked for forgiveness. Can you forgive people who never asked for forgiveness? That's Christianity. You know why? Jesus loved us when we were still sinners. Tama?
Ikaw ang arte-arte mo, hindi ko patatawarin yan hanggat di nahingi ng tawad. Inasar mo buhay mo. Ministry is more than serving on a scheduled day. It is living a life of service every single day. When you come to church, you need to listen. What's the message, Lord? Who are the people na you want me to visit? Who are the people you want me to serve? Who are the people who want me to pray for? Pupunta ka sa church, makikinig ka. Pag uwi mo, you have to live what we heard. Aayusin natin. Kanya hindi nangyayari yung pangako na Diyos. Kasi we don't follow, that saith the Lord. Ministry is living generously with your time, your talent, and your treasure for the good of others because God has been good to you. Ministry is pausing your busy life to encourage someone who needs it. Sino na-encourage mo? Those pastors that will come here, they want encouragement. They want another injection of what thus saith the Lord na nakita sa iyo. Who will you encourage next week? You see? Who will you visit? Ministry. You will pause. You will go to a person. Is there anything I can do for you? Is there anything that you want me to do? You see? Ministry is noticing the overlook. Yung hindi pinapansin and valuing the unseen. Umiikot lang ang buhay mo sa apat na kaibigan mo eh. Umiikot lang ang buhay mo doon sa tropa mo. Labas sa tropa mo, may nakikinabang pa sa'yo? Ha? Do you know those people who came here last Wednesday? Sabi niya, Pastor, I'm sorry. I need your help. Bakit? 2012, I did something bad. Anak ng pastor to. Then, may kaso po ako. Ngayon, hindi ko po inaatinan eh. Ngayon, hinuli po ako. Kailangan ko po umatin. O sige, kako. You come here, I help you. Pinuntahan namin. Kagabi, may pinuntahan pa ako. Sabi ko, nakuha ko na yung dokumento. Pumunta ka lang sa church. Sabi ko doon kay Dante, ilagay mo sa left table ko, sa pinakataas, lagay mo itong ano. Sabi ko, huwag mong gagamitin to. Okay? Ito'y sulat, address kay Ombudsman. O dire-diretso ka na lang. Did you shake their hands? Did you ask them, how are you? Kaya pag bumababa ako, oy, kamusta? Ito, upong ko, kamusta? Usap tayo. Saan ka? Dito, dito. You see? Sa sobrang busy ba natin? Wala na tayong panahon sa ibang mga tao? Nagulat yung isang pamilya. Yung kapapunta ako sa inyo. Kayo lang pupuntahan ko muna kasi marami pa akong pinuntahan. Sabi ko, ito ayusin mo ha. Pag-pray natin yan. Okay? Ayusin natin. Opo, Pastor. Okay? Sabi ko, I don't want you to see this. Okay? Kailangan maputol na to. Ayusin natin para yung generational curse maging generational blessing. Opo, Pastor. I ask you. In 2026, February, will you still be the same like 2025? Or in 2026, you will say, I don't want to pull up the church anonymous, passive, uninvolved. In 2026, I refuse to limit my service to God
and others to a scheduled date. Ngayon bang 2026, lilimitahin mo pa rin ang pag-service mo sa Diyos? Lilimitahin mo pa rin ang obedience mo sa Diyos? In 2026, lilimitahan mo ba ang pagtulong sa hindi mo kilala? Itong si Ray, tumayo ka Ray. Okay? Hindi ko kilala to eh. Pero may nangyari sa kanya. Tama? Nasunog, tama? Nawala lahat ng ipon niya. Okay? He's still looking for a job. Looking for something at his age. Ilang taon ka na? 50? 57? At mukhang mas matanda ka pa sa akin. 62 na ako. 57 siya. Okay? Naghahanap pa siya ng trabaho. Nasunog lahat ang inipon niya sa pagtatrabaho sa abroad. Okay? Sabi ko sa kanya, yeah, I'll help you. Nilapit ni Jepox, sabi ko, tulungan natin, tignan natin. Pero kako, habang nandito ka, I need you to help me too. Okay? Pag may nakita kang hindi maganda, ayusin mo na lang. Which is helping. Tama? Tutulong ka, no? Hindi dahil sa obligasyon mo, kundi dahil natutunan mo to pay it forward, right? Ang tanong ko sa iyo, can you notice him? Do you know his story? Do you know what is his pain? Please sit down. Kagabi may tinawagan ako, sabi ko, alam mo ba na nag-leave the group yung member mo sa distrito mo? Ay, hindi po. Puntahan mo. Kasi po namatay nanay niya. That's why I've been telling you. Okay? Dapat pag minalaman ka sa member, tell me, bakit? Hindi ako omniscient. You tell me what's happening. You inform me, anong meron ba na-promote, may namatay, may nagkasakit, bakit? So I could pray, I could visit. Okay? Dapat alam natin yan. So I could pay a visit. Sino namatay? Nanay po niya. Napuntahan ba? Napunta ba? Nasabi ba? Kasi po ito, nasa province pa eh. Let's do something. Can we see the unnoticed? Can we see the abandoned? Can we help? Iikot lang ba buhay natin sa tropa mo, sa barkada mo? Diyan lang. You know what makes me different from others? Wala akong pinipili. Bakit? Kasi naintindihan ko, pinatawad din ako ng Diyos. Dinampot lang ako sa putikan. And I would like to give people a chance. Hey, kung akong burat, kung ako'y masama, kung ako'y walang iya, tinulungan nyo, I will here to help you. I will here to build your dreams. And I need help. Magtulungan tayo. Am I right? Hindi ikot lang ang buhay mo sa 4-3 tropa mo. Wala rin naman. You see? This coming February 3, I close with this. Magkakaroon ng roots to fruits. Darating yung pastor San Diego, California, na pumulit kay Pastor Larry Obero, na pumulit kay Fred Nall. Fred Nall is the missionary that came in 1957 o 1958 na pumulit kay Elmer Gullo na nagsimula ng Berean Baptist Church na naging Mandaluyong. Na doon to tayo galing, okay? Magkakaroon root of fruits, okay? Tinrace namin, okay? Pastor Fardo started a ministry 1976 but he got saved 1971. He was invited by Pastor Rolly Mercado sa Onyx dyan sa Malate at na-save siya, nag-profess, naging member doon, nag-aral sa Bible School, nagsimula ng 1976 dito. Okay? From 1976, nagsimula sila na 30 lipat at pagkatapos hanggang ma-organize itong 1984 doon sa Makati. And from there, lumabas sa mga missionary. Okay? Inisa-isa ko. Inayos namin. Magkakaroon presentation. Sabi ko, why would I be the 1%? Kasi ikaw ang fruit. Okay. Then Pastor Fajardo, he will be saying a testimony. Paano siya tinrain? Okay, good. Ilan na lang yan?
Pastor Fajardo, Pastor Belmonte, Pastor Murada. You see? Patay na iba na na-train ni Frednal. Okay? And I would like to show to you, it is about noticing the anonymous, the passive, the uninvolved. It is about us not limiting our service to God and to others. Tutulong tayo. Bakit? Kasi tumanggap tayo ng biyaya sa Diyos. I ask you, stop getting direction from people who have never been to your destination. Bakit makikinig ka sa tao na hindi pa nakarating sa gusto mong puntahan? Yung mga pinakikinggan mo nakarating na sa gusto mong puntahan? Where do you want to be? Huh? Will you help? Will you be a blessing? Next week, we will have the most wonderful thing. Turo ni Pastor. Walang maliit o malaking pastor. Lahat ng pastor, alagad ng Diyos. Kanya tinatrato natin sila ng tama. Tayo lang nagko-conference na plato pa rin ang gamit. Kutsara at tinidor. Hindi plastic at hindi, anong tawag doon? Paper plate na itatapon. Kanya kailangan ko na maghuhugas ng plato. Natawa, alam na nila kung sino sila. Okay? Kailangan ko na magliligpit. Kailangan ko na magbibili ng mga baso. At ang baso natin, hindi paper plate, hindi paper plastic, baso. Bakit? Ang mga pupunta rito, mga alagad ng Diyos. Iahanda natin ang tulugan nila. They will be coming from Monday, pero Wednesday ang simula. Will you help? Will you be a blessing? Would you do your part? Let's all stand up, please. Father, we thank you. Tulungan mo po kaming maging kagaya ng widow woman who lived generously with her time, talents, and treasure for the good of Elijah. Tulungan mo po na kahit walang-wala kami, we will have a journey of faith. Our circumstances may be difficult, but because of your word, we will serve. We earnestly acknowledge the challenges without denying the mercy of God. It is your grace that sustains us. It is your grace that carries us. It is your faithfulness that we hold on kasi it never fails. Lord, huwag mong hayaan ang aming Christianity magiging church attendance lang. Huwag mong hayaan ang aming ministry is just serving at one event. Tulungan pong maintindihan namin that church is a people and a family that we belong to. It is not about us attending weekly, but we miss the daily journey of faith. Help us to be connected and be committed, not just connected. Help us to have a life of surrender, not just a schedule. Help us not to have a position and a platform. It's about loving people well. It is about serving and living a life of service every day. It's about us living generously with our time, talent, and treasure for the good of others. Help us that we pause for our busy life to encourage someone who needs it. And our missions conference will be a wonderful platform for us to notice the overlooked, to value the unseen. Lord, we don't want just to be an anonymous, passive, uninvolved person. We will not limit our service to you. We will learn to be a blessing because you blessed us. We will be like Elijah that will follow. We will be like the woman na kahit mahirap, magiging blessing. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, I don't want to be passive and involved. I want to be there to be a blessing.
I will follow you. Will you come at the altar now? God bless you. Dito po sa altar. Have you seen other people? Do you know their story? Did you listen to them? Did you care? Did you shake their hands? O iniintindi mo lang sarili mo? I'm not talking if you are blessed. I'm not talking if you have sufficiency. No. I'm talking is, are you obedient? Will you dare to care? Will you be a blessing? Will you learn to encourage those people that are down? Will you be an obedient child? I don't know. But I made a choice. I'll be like Elijah that will follow. I'll be like woman that will follow. I will be where you want me to do. Yes, there will be a test, but I would like to be, thus saith the Lord, yun ang gagawin ko, kahit mahirap. I want you to go to your family and pray. Go to your family and pray.